paikot-ikot sila yan sa bahay ko. Ano Sila mismo. Naliparan ako ng drone. At saka may patong na ako sa ulo, 50 million, Cyril. Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Cyril, ang gusto lang ni Mr. Atong Ang, idawit yan para may kakampi siya sa kalukuhan niyang ginawa. Bagong update tayo mga kapatid. Julie Dondon Patidongan, sinasabing nanganganib ang buhay at dapat nang makapasok sa Witness Protection Program matapos magsumbong nito na may kahina-hinalong umaaligid sa kanyang tinutuluyan. At neto ang mga nakaraang linggo, pinaliparan naman siya ng isang drone kung saan ayon mismo sa kanya na delikado na ang buhay niya. Ayon naman kay DOJ Boyeng Rimulya na minamadali na nila ang pagpasok ni Dondon sa Witness Protection Program para sa seguridad nito at ng kanyang pamilya. We want to hurry up the process para may special funding na pwedeng pumasok para siya naman ay mabantayan pa ng husto na dedicated talaga sa kanya. Ang trabaho ay siya ang bantayan. O siya at ang kanyang pamilya. Ayon kay Patidongan, merong sasakyang umaaligid sa kanya, tila isang kahina-hinalang sasakyan na ilang araw na umanong nakaparada o dumadaan malapit sa kanyang tinitirahan. Ayon sa kanya, napansin niyang iba't ibang oras ito lumalabas at bumabalik at tila minamanmanan ang kanyang mga galaw. Minsan pa raw ay hindi mo maaaninag ang loob ng sasakyan. Hindi niya rin sinubukang lapitan o silipin dahil delikado. Dahil dito hindi maiwasan ni Patidongan maghinala. Kaya naman kinuha niya ang plate number ng sasakyan at pinacheck. Napag-alaman niya na hindi tugma ang description ng sasakyan kung saan ito nakarehistro. At doon, napagtanto niya na minamanmanan nga siya ng sasakyan. Agad naman siyang tumawag at sinabing meron nagmamanman sa kanyang bahay. Ayon naman kay DOJ Boyeng Rimulya na safe naman si Patidongan pero mas maganda pa rin at mas mapoprotektahan ito kapag nasa witness protection kasama ang pamilya ni Dondon. Matatapos na rin tayo. Yung 10 days na yun, it can be extended but it's better off that we finish it habang mainit pa. Ay ilabas na. Mayroong statement si Anakim, may statement na rin si Dondon. Kaya based on the two, matibay-tibay na yung kaso. Pero malaki matutulong pa rin ni Jose. Hindi lang yan kapatid, dahil noong mga nakaraang linggo, si Patidongan habang nagpapahinga sa kanyang tinutuluyan ay tila may isang drone na nagmamanman sa kanya. Paikot-ikot sila yan sa bahay ko. Sila mismo. Naliparan ako ng drone. At saka may patong na ako sa ulo, 50 million, Cyril. Ayon pa kay Patidongan na malaki ang patong niya sa ulo para patahimikin. 50 million ang sinasabing offer sa ulo ni Dondon matapos niyang maging whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Dahil dito, mas lalong tumaas ang pangamba ni Patidongan para sa kanyang kaligtasan at kaligtasan ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, hindi biro ang banta lalo na't malaking personalidad at makapangyarihang individual ang nadadamay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Maging ang ilang kaibigan at kakilala raw niya ay nagbabala na mag-ingat siya at huwag basta-basta lalabas ng walang tiyak na proteksyon. Dagdag pa ni Patidongan, mula nang lumabas siya bilang whistleblower ay hindi na siya nagkaroon ng normal na pamumuhay. Laging may takot at sa bawat katok sa pintuan at bawat ingay sa labas ng kanyang tahanan ay kinakabahan siya. Kaya naman nananawagan siya sa publiko at sa mga kinauukulan na agaran aksyonan ang kanyang kalagayan bago pa man may mangyaring hindi kanais-nais. Sa panig naman ng DOJ, tiniyak ni Secretary Boyeng Rimulya na nakabantay sila sa kaso ni Patidongan at ginagawa nila ang lahat ng hakbang para maisama ito agad sa Witness Protection Program. Aniya, mahalagang maligtas at maprotektahan ang mga testigong may hawak ng critical na impormasyon para tuluyang mabuksan at maresolba ang misteryo sa pagkawala ng mga sabongero. Sa ikalawang update naman natin, dating kaibigan ni Atong Ang na si Alias Brown, nagsampa ng kaso laban sa kanya. Ang dating magkaibigan at magkasosyo sa negosyo ay magkaaway na.
Kumpare ni Atong Ang na si alias Brown tila gustong magsampa ng kaso laban sa kanya. Ano na ang nangyayari? Ang dating magkasosyo sa sugal nagbebentahan na. Dating magkumpare kasama sa negosyo at mga transaksyon ay tila magkalaban na. At bakit bumaliktad ang isang taong itinuturing siyang isang kaibigan? Sa kasagsagan ng investigasyon sa mga nawawalang sabongero, isang bagong pangalan ang muling nabanggit, si alias Brown. Ayon sa mga source, siya raw ay ang kumpare ni Atong Ang at isang negosyanteng malapit sa kanya. Pero sino nga ba talaga ang taong ito at ano ang papel niya sa misteryo ng pagkawala ng mga sabongeros sa bansa? Si alias Brown ay sinasabing isang negosyanteng malapit kay Atong Ang, isang kilalang personalidad sa industriya ng online sabong pero hindi ganon kakilala sa mga publiko. Lumabas ang pangalan ni Brown sa ilang mga ulat bilang isa sa mga silent operators daw ng ilang pasugalan. May mga impormasyon mula sa mga insider na nagsasabi si Brown umano ang nagsisilbing tulay ng ilang transaksyon na hindi direktang idinadaan kay Atong Ang. Pero kapatid, hindi daw ito totoo dahil mismong si Julie Dondon Patidongan ang nagsasabing si Brown ay isa lamang businessman, walang alam sa mga kalakaran at nagsasabong-sabong din minsan. Hindi rin siya miyembro ng Alpha Group. Noong July 3, 2025, unang nagsampa ng kaso si Atong Ang laban kay Julie Patidongan at Alan Bantiles o alias Brown dahil umano sa pinagplanuhan siyang patayin ng dalawang ito at nanghingi ng 300 million pesos. Kasama sa reklamo ni Ang conspiracy to commit robbery, grave coercion at grave threats. Pero ayon naman kay alias Brown na wala itong katotohanan at hindi niya alam kung bakit siya dinawit ni Ang sa kaso. Ayon naman kay Brown na puro kasinungalingan lang ang lahat ng sinasabi ni Ang. Wala daw siyang kinalaman sa mga ibinibintang ni Ang sa kanya at ginagawa lang daw ito ni Ang para lituhin ang mga tao sa tunay na pangyayari. Kaya naman si alias Brown nagdesisyon na ring magsampa ng kaso laban kay Atong Ang at magharap na lang sila sa korte. Hindi niya daw kayang manahimik habang sinisira ang kanyang pangalan sa publiko. Hindi na mahalaga sa kanya ang kanilang pinagsamahan. Ang importante na lang ngayon kay Brown ay malinis ang kanyang pangalan at maalis sa pagkakadawit sa missing sabongeros.